Convento Street. At dito natin matatagpuan ang marker, historical marker na nagsasabi simbahan at kumbento ng Recoletos. Sa puok na ito, pinatayo ang simbahan at kumbento ng San Nicolas de Tolentino ng Orden ng Augustinian Recollects OAR sa kagandahan loob ni Bernardino del Castillo Maldonado in 1608. So, ayan. O, paki-screenshot nyo na lang po. At nandito nga po nakatira si Saint Ezekiel Moreno, ang apat na banal na martir ng Hapon, ang banal na si Vicente Soler, at ang apat pang martir ng Motril sa Espanya. Imagine niyo, no? Di ang dami-dami nilang mga naging santo. Kasi kung ikaw po ay maging martir, hindi na kailangan ng miracle na lang. Oo, minsan nga wala na. Basta importante, o mapatunayan na ikaw ay isang martir ng pananampalataya. So the Church of San Nicolas once stood on this site 1608 to 1945. Nasira nga po ng gera. So dedicated to Saint Nicholas of Tolentine by the friars of the Order of Augustinian Recollects. So first, and second churches, ayan po. Ang first church 1608 to 1642 and the second church 1642 to 1863, superseded by a third church. The last on this site, 1881 to 1945, constructed 1881, destroyed during the Second World War, ruins cleared in 1959. So, site acquired by the Bulletin Publishing Corporation, 1976, modern office building constructed. Okay, in 1977. Sabi 1900 pa daw eh. Ewan na, saan yung 1900 na yan? So, dito po along Moralia Street naman, yung Manila Bulletin talaga na entrance. Nga po guys, oh. Paper and plus cup. Coffee shop yan. So, tingnan natin, oh. Yung paper cup na yan. Ayan, ayan, ayan. Manila Bulletin. At papasok nga po tayo today. Ayan, finally, no? So, modern building na nga po ito. Yes. Pero, this was the same grounds. Okay, matcha latte. And the pie. Wow. May golden button. May silver button pa. Habang nandun nga po ako, nagbasa-basa. Tapos tinanong ko kung kanino ako pwedeng sumulat para makapag-tour. Tamang-tama. Okay, meron silang wifi. So I was able to send right away an email. Yes, and then binigay naman nila yung pangalan na responsible at saka ayun. So habang inaantay ko po yung reply ng sinulatan ko, nung pinadalhan ko po ng email, ayun, ako po ay nagbasa-basa and I was able to read yung mga mga headlines. Oo, biruin mo, meron akong nakitang book na it's a compilation of the different headlines through the years since the start of the Manila Bulletin. At nagpaiba-iba ang mga pangalan nito. Okay, from the original owner up to 2014. Si 2014 naman ay si Luna, that was the time already na si Yap na ang may-ari. At imagine, when he died in 2014, he was actually worth 1.1 billion dollars. 1.1 billion US dollars ang kanyang net worth. Baluarte de San Andres. 3:31 PM po. Galing po ako doon sa Manila Bulletin.
Okay, Baluarte de San Andres. Oo, si St. Andrew daw po ay patron saint of Manila. Galing oh, ganda oh. Ang ganda. Tama guys. Ito po yung DOLE. Ayan po ang DOLE, no? Department of Labor and Employment. Doon yata lang sa kabila eh. Eh ano ito? Parang wala akong nakitang pangalan. At dito po, mas maganda, mahagip talaga yung Manila Bulletin. May pangalan pa. Mas maganda rin dito ang view. Mas maganda rin ang view ng golf club. Ayan, alam niyo ba, mataas yan. Yes, akala niyo lang parang flat siya. Yan oh. So ito pa, part ng adobe fortification. At alam niyo ba, hindi po ito possible without Father Antonio Sidenio SJ. Siya pala. Akala ko nga si Dasmariñas eh. Siya lang pala yung governor at that time. Pero yung talagang responsible for using this material, yung adobe na ginamit nila in the construction of the buildings galing po sa may Guadalupe ay si Father Antonio Sidenio po talaga. Tingnan nyo naman yan oh. Of course, malaking portion nito ay nasira during the 1945 war, no? So, anyway, ang tawag po doon is War of Liberation, to liberate the Philippines. O, di ba? Ayan na, Manila Bulletin since 1990. O, di ba? Ang ganda. Ang ganda, 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 ganda po. The nation's leading newspaper. Sabi po dyan, the nation's leading newspaper. Ang ganda naman talaga ng kanyang place, no? Kasi dito inside Intramuros. Kahit na after Spanish time or Spanish era na yon, pero dito talaga nagsimula. Imaginein mo, 1900 nagsimula. At I would like to add, si Carlson Taylor po ang nagsimula niyang newspaper, and it started out as a shipping journal, sabi daw po, no? Doon sa mga nabasa ko, yes, yung iba sa kanila, syempre, nasa Google din. Makikita nyo lang yan. Medyo effort lang sa pagbabasa. Pero marami din po akong binasa outside of Google. Okay, like for example, the books that I got from there, meron po kasi silang Manila Bulletin Library. Napakaganda. Oh, there is the Manila City Hall, yung iconic Manila City Hall clock. 'Di ba? Pero meron na siya, ngayon meron na siyang backdrop eh. Ano yung backdrop na 'yan? Condominium po yata 'yan, malapit sa SM. Oo, kasi may mga condominiums na diyan. Dati-rate walang backdrop, kumbaga wala siyang yung katulad doon kay Rizal. Anong tawag po doon? Like, ayan na siya. Yung Torre de Manila na yan. Yan, actually, ang naging photo bomber ng Rizal Monument. Eh, katulad din yan. O, yung condominium na yan, photo bomber ng ating Manila City Hall. Oy, look at those. O, yung mga nag-golf dyan, oh. Wow! Okay. Oh, ilang holes na yan? How many holes na? Sa bagay, hindi po ako marunong mag-golf. Alright. Wala tayong time para mag-golf-golf, no? Mag-golf-golf lang siguro ng tubig. Tubig lang. At eto na. Ayan, very nice. Manila Bulletin since 1900.